Magandang gabi po, Tay. Gabi ka naman umuwi. Halika rito. Huwag po, Pagputulin natin ang Tay. buhok mo. Po. Hindi naman kailangan mabang buhok. Huwag po. Kung hindi tayo mag-aabuloy, ay ninanakawan natin ang Panginoon Diyos, di ba? Ako po ay isang dating pastor ng Born Again Christian. So, almost mga 10 years kami sa Born Again Christian. Doon sa Jensan. Naniniwala akong may power ako. Nagpi-pray over ako. Sinusubukan ko rin paanggatin ang tabo. Dahil sa paniniwala, kaya mong ilipat ang bundok sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi pala yung totoo. Kaya nakalaunan, doon pa kami sa Jensan, lumipat kami ng Iloilo. Nagtataka ako sa anak kong babae kapag Sabado laging naghahanda. Umaga pa lang, tapos uuwi ng gabi. Nang tumagal, sinabi niya sa akin na napabautismo na siya sa MCGI. Tay, nagpabautismo na po ako sa MCGI. So kalaunan, nagalit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya kasi gabi na nang umuwi. Minsan, sinasaway ko siya, ba ganun malaba yung buhok mo? Magandang gabi po, Tay. Gabi ka naman umuwi. Halika rito. Huwag po, Pagputulin natin ang Tay. buhok mo. Huwag po. Hindi naman kailangan mabang buhok. Huwag po. Huwag po. Kalaunan, pinabayaan ko na lang. Nang dumating ang panahon, nagtaka na ako kay yung kapatid niya na yung bunso namin, sumasama na rin sa kanya na anib na para yung bunso ko. Hindi ko na sila mapigilan. Ang nangyari, inusig ko na sila. Minsan wala na niya akong binigay na baon. So, okay lang sa kanila. Isang araw, nagkaroon kami ng di pagkaintindihan ng aking anak tungkol sa reliyon. Hindi kami nagsusugal. Mahal namin ang aral ng Diyos. Hayaan mo ako kung anong gusto kong paniwalaan. Tay, sorry. Hindi na po kita pipilitin. Nung dumating ang panahon, nagkaroon po ako ng karamdaman. 26 days na nagsuffer ako, hindi ako nakabangon. Sabi ko, ito na siguro ang panahon na makinig na ako ng doktrina. Kaya kahit sa bahay lang, nakikinig ako ng mass indoctrination. Ang tumatak talaga sa isip ko, kung alam mo ang katuturan, huwag ka nang magpakumpit-kumpit pa. Huwag ka nang magpadili-dili pa. Natanim yun sa isip ko. Sabi ko kay Christian, magpabautismo talaga. Umiyak na umiyak ko noon. Tay, kumusta ka, Tay? Gusto ko naman pabautismo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Tay? Ito na ang panahon. Tinatawag ako ng Panginoon to. Kahit hindi ako makalakad, pilitin ko pumunta sa bautismo. Salamat sa Diyos, Tay. Makasama na kita sa pananampalataya sa totoong relihiyon. Ako po yung nabautismohan ng June 27, 2020. Nang mabautismohan po ako, magaan yung pakiramdam ko. Umiyak na talaga ako kasi naramdam ako yung pagkilos ng Panginoon sa buhay. Tay, eto na. Totoong Kristiyano ka na. Patuloy lang tayo kahit maraming pagsubok. Karamay natin ng Diyos. Salamat sa Diyos, anak.
bilang isang totoong Kristiyano. Marami pong mga pagsubok na dumating sa buhay. Yung nangyari sa akin yung December 1, 2022. Nasagasaan po ako ng salamat sa Panginoon. Minor lang ang natamo kong pinsala. Nung nagka-fracture na yung aking paa, sabi ko sa sarili ko, paano na kung hindi ako makalakad? Naalala ko yung sabi ng Panginoon sa Peter 5:7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May balisa ka kahit ano pa. Lahat ng kabalisahan, ilagak mo sa Diyos. Habang nabubuhay po tayo, hindi natin maiwasan mayroon po itong mga pagsubok na maranasan. Kaya panghawakan lang natin mabuti. Sawa at tulong ng Panginoong Diyos, kahit na may sakit, ay patuloy pa rin dumadalo. At nabigyan ng katungkulan bilang isang group servant. Aktibo rin bilang servant at TOC coordinator sa aming division ang aking anak na babae. At ang aking anak na lalaki ay bahagi rin ng TOC. Sa ngayon ay kasama rin naming naglilingkod sa Diyos ang aking may bahay at ang aking isang apo. Ako po si kapatid na Rodolfo Esperanza. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat sa Diyos.